Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Lauren and Representative Leandro? Plunder, tapos sa 3019, 3H, 3I, ano ba? 3E. Oh. Conflict of interest is one of them. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw para sa lahat ng tao, sila ngayon parang sila ang nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Set ng cases na ipa-file ang opisina for preliminary investigation. Ito ay laban kay Edwin Garjola, isang congressman na contractor. Ilang counts yun? Malversation. Pero how many counts? Oh, marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Lauren Legarda. Leandro Leviste and Senator, sa nanay niya, kay Senator Lauren Legarda. For PI. Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na, contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa papakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw para sa lahat ng tao, sila ngayon parang sila ang nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Lauren, kasama siya, kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Lauren and Representative Leandro? Plunder, tapos sa 3019, 3H, 3I, ano ba? 3E. Oh. Conflict of interest is one of them. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DCWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa... Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on stream, hindi magamit
dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila.